Di masabi kasi nga, si Jerome, makita ko sa kanya na super talented na player. Offensive wise, grabe. Parang hindi rookie. Laro. Nakita ko, kahit ako, tinatry ko sa kanya na, try ko kaya yung best na defense ko na bibigay sa kanya. Sa practice. Gusto ko siya challenge, paminsan-minsan, hindi lagi. Mapapagod lang ako. I-stop ko siya, di ba? Pasagay, pagod na ako. Siyempre, gusto ko lang siya challenge. Galing talaga. Future. Kaya tinatawag ko sa kanya na yung pagka-offensive mindset mo, huwag mo natanggalin yan. Kailangan mo lang dagdagan para tumagal sa basketball. Sabi ko sa kanya, yung depensa. Kasi yung kung gaano pagaling umopensa, ikaw naman magiging weakness ng team, di ba? Ikaw atakin lagi. So masasaktan din yung team. So mahirap din. So magdadalaw isip yung coach sa'yo. Ipa-pull out ka. Mawala ka sa rhythm. So sabi ko, dagdagan mo. So nakita ko sa kanya ngayon, china-challenge yung sarili niya. Nakita ko sa kanya, nag-improve talaga yung depensa niya ngayon. Hindi naman super na galing na dumipensa. Pero nakita mo, binibigyan niya yung best niya as a young player na challenge ng kuya niya na ibigay mo yung best mo lang. Kasi nga, may help ka naman eh. Hindi na one-on-one defense yan eh. At least hindi ka lagi na blow by sa'yo lagi. At least kung naka-contain mo, same time, yung help nandyan. One-on-one lagi eh. Lagi naman, team defense eh. Especially si Coach LA, team defense kami. So yun nakita ko sa kanya na tinake yung challenge ko na parang, yan. Kasi nakita na kuya, di ba? Nakita mo sa PBA. Konti lang yung tumagal sa PBA na offensive player. Na offense lang. So pag guards ka talaga, dapat offense-defense ka talaga. Alam mo yun? Umopensa ka na, pag kailangan ng stop, kailangan mo rin mag-stop. Yung mga diba? tumagal. Siya, also all defensive. Two-way to eh. Two-way player. Defense offense siya, si Jason. Jason tumagal din. Sabi mo ganyan si Coach LA. Si Coach LA, di ba? Tumagal din. May defense. Mali si Coach LA, pero nakita mo yung paano dumibas si Coach LA. Kung hindi ka na kaya ni Coach LA na badi-badihin, mind game. Grabe, galing ni Coach LA. Sobrang galing talaga. Makita ko, sabi ko, napakakuha naman nung tao na to. Alam mo yun, magulang. Sobrang gulang. Ang gamit niya diba? Ways to attack. O yung alam mo yung mga biglang gaganon si Coach LA, yung gaganon, tapos papagalitan yung referee. Never tayo eh. Ayun na. Galing Coach LA. Siyempre, ayan na. Sabi ko, ayan na. Galit, ayan na. Patay na naman tayo nito. Si Coach LA, galing mind si Coach LA. Mabibilib ka talaga. Sobrang talino. Galing. Sa tagal mo sa Pure Foods, sino yung player na sana kasama mo pa hanggang ngayon? Alam, kahit isa lang siguro, Nag-wish ka. O wish na prime. Sana nagalaro pa ngayon. Nagalaro pa rin. Si PJ. Simon. PJ Simon. Ano yung... Kasi si PJ parang 6 man siya eh. Off the bench yun. Pag nakita mo, tumira yun sa gilid. Steady eh. Kaya nakita ko, napaka-humble tao. Alam mo yun, from the start nang pumasok ako dyan. Lahat naman sila eh. Sila James, sila Ping. Wala akong alam mo yung adjustment na, siyempre, bago ka mag-adjust ka, di ba? Siya lang kasi yung parang naging close ko talaga. So, parang kami lagi nag-uusap, ganun. So parang, kasi ninong naman sila, si James, si Ping, si PJ, ninong naman ng mga anak ko. Pero si PJ talaga yun, alam mo yung closeness na parang, alam mo yun. Usapan na ngayon, nag-uusap pa rin kami. Alam mo yung, pagdating sa probinsya, nasa Davao siya, di ba? Pag pumunta siya ng Manila, mag-uusap kami, punta sa hotel niya. Di namin namamalayan ng oras, madaling araw, alas 5 na pala. Nakita ko, may practice pala akong may alas 10. Alam mo yun, na nakakalimutan ko yung oras. Kasi kwento lang kami ng kwento. Di mo na napapansin yung oras. Alam mo yun, yung sabik ba? Tapos kami sa Davao, kwentuhan kami. Alam mo yung, parang magkakapatid talaga kayo. So yun siya yung nakitaan ko na parang. Gusto mo ulit maano. Oo. Sa kanya kasi, yung time kasi, nung pandemic, namatay si daddy niya eh. So time na rin yun. So, parang 39, 40 na rin siya nung time na yun. So parang, nag-decide na rin talaga siya na mag-retire. Oo, retire. Tapos, probinsya na. Namuhay na siya. Namuhay na. Kasi matagal pa yung basketball nun, di ba? Parang 8 months na nag-start yun. Oo, dahil tagal yun. Pandemic na yun eh. Kaya sabi niya, baka start na siguro. Kaya nung nag-start nung bubble, wala na siya sa amin.
Hindi na siya sumama. Oo. So, hindi pa namin yung jersey niya. Pag nung bumalik sa PBA na yung meron ng may mga Tao na. so doon na. Send na siya pero wala na siya sa team namin. Tsaka ano yun eh. Walang Walang anong moment sa kanya na steady yung average niya. average niya. Kahit hindi mo siya katapusin ng game, okay lang sa kanya. Kailan? Basta gawin niya yung part niya sa minutes na pinasok siya. Minsan, pinapatapos sa kanya yung game, tatapusin niya. Minsan, ka na eh. Ba't wala pa si PJ sa loob? Oo, Pasok niya na si hinihintay. PJ. Pasok na si PJ. Kailangan na si Diba? Simon dyan. Alam mo, di ba, di siya gano'ng papansin. Pero yung score niya, 15 na. 17. 7 na. 20. Pinakita mo kasi, ang galing talaga ng kuwan eh. Hindi mapansin kasi nga, siguro, ang daming umiscore, gano'n. Tapos yung minuto niya, hindi ka haba. Tapos yung iba, ako nga, alam ko, Coach Tim Con, 40 minutes ako naglaro, 0 pa rin eh. 0. Magugulat ka naglaro ko, 0 pa rin doon. Kasi ang didepensa lang din ako. Didepensa lang, dadala ng bola, tatakbo yung triangle. Siya, sandali lang, no? Pero, siya lang, ang bilis. Sobrang gifted dun sa offensive niya eh. Offensive mindset. Pero nakita mo talaga dati, sila James dati, makita mo talaga na gusto niya talaga dumipensa. Kahit 7 na hindi siya defensive player, pag sinabi ni coach na, depensa, kahit pikit mata, pumipikit na nga eh. Nakita si Gary, si Gary dati, di ba? Si Gary, nakita mo si Gary David. Diyos ko si Gary, parang kuwan yun eh. Parang trumpo yun sa dumadaan doon sa mga screen eh. Saan dumadaan? Off the ball. Siyempre, kung ikaw naman, mauubos ka talaga. Habol na habol. Mauubos ka. Kung scorer ka, di ka makaiskor. Pagod na pagod ka na. So si PJ, nakita ko, binibigay yung best niya talaga na i-contain si Gary. Nakita ko talaga, di ba? Kung meron man siyang say na, grabe, umiscore na nga ako dito. Ako pa depensa superstar na yan, di ba? So yun yung parang challenge niya eh. Pero yung makita mo sa kanya na parang walang reklamo. Kahit masakit na likod. Wala ka makita mong reklamo. Silent killer. Grabe, silent talaga. Si PJ dito. Kaya hindi nga naging... sabi ko. Kaya hindi naging scoring apostle nga yun, di ba? Kasi nga, binasagan sa kanya. Siya, grabe talaga. Sobrang, yung gift na paano siya umiscore, napakadali eh. Tsaka siya, 18 minutes, 22 minutes. Pero mas mataas yung score niya dun sa naglaro ng 40 minutes. Ganun siya ka-importante sa Pure Foods. Nakakatuwa. Thank you for watching Balyahan with GB and RDO, powered by Sports Plus, the official gaming partner of the Philippine Olympic Committee. Kung nagustuhan mo ang napanood mo, here's some more videos. Huwag mo rin kalimutang mag-like, comment at subscribe para lagi kang first dibs sa bagong videos ng Balyahan.